Ang bawat tunog sa loob ng pribadong silid ng Pag-asa Medical Center ay tila isang matalim na punyal sa puso ni Kahel Silvestre. Ang ritmikong pagpihit ng makinang tumutulong kay Tala na huminga. Ang walang tigil na beep ng monitor na sumusukat sa bawat pintig ng puso ng kanyang kaisa-isang anak. Ang mga tunog na ito ang nagsasabing, buhay pa si Tala. Ngunit para kay Kahel, ang mga ito ay paalala ng isang buhay na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Nakaupo siya sa isang mamahaling silya sa tabi ng kama, ngunit hindi niya alintana ang lambot nito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng anak. Ang dating malarosas na mga pisngi nito ay ngayoy maputla. Ang mga labing dati laging may ngiti ay ngayoy walang kulay. Napapalibutan si Tala ng mga tubo at wire, isang imahe na kailanmay hindi niya inakalang makikita. Ang kanyang munting bituin, ang kanyang Tala, ay unti-unti nang nawawalan ng kislap. Anak! Bulong ni Kahel, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pighati. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Malamig ito. Pinilit niyang iparamdam ang init ng kanyang palad. Umaasang sa pamamagitan yon ay maibabalik niya ang buhay na ninanakaw ng malupit na tadhana. Ilang buwan na silang ganito. Ilang buwan na siyang umaasa sa isang milagrong tila ayaw ibigay ng langit. Isang marahang pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Halina, ang kanyang pangalawang asawa. May dala itong isang tasa ng mainit na kape. Sa kanyang magandang muka ay mababakas ang pag-aalala. Isang imahe ng perpektong asawang nakikiramay sa pighati ng kabiyak. Mahal ko, malamig na sabi ni Halina. Inilapag ang kape sa mesita. Hindi ka pa kumakain, mag-aalala sa'yo si Tala kapag nagkasakit ka. Marahan niyang hinaplos ang likod ni Kahel. Para sa isang taong nasasaktan, ang haplos na yon ay isang anyo ng lakas. Para kay Kahel, si Halina ang kanyang naging sandalan sa panahong ito. Isang anghel na dumating sa gitna ng kanyang pinakamadilim na bangungot. Hindi niya alam na ang anghel na ito ang may hawak ng mga sungay na siyang sumisira sa kanyang mundo. Hindi ako nagugutom, Halina. Mahinang tugon ni Kahel. Hindi inaalis ang tingin kay Tala. Kahit kaunti lang, Kahel, para sa akin, para kay Tala. Ang boses ni Halina ay puno ng pagsusumamo. Tumango na lamang si Kahel, walang lakas na makipagtalo. Sa mga sandaling iyon, pumasok naman si Dr. Dante Ramos, ang pinakamatalik na kaibigan ni Kahel at ang personal na doktor ng pamilya. Nakasuot ito ng puting coat, may seryosong ekspresyon sa mukha. Kahel, Halina, bati ni Dante. Lumapit ito sa kama at sinimulang suriin ang mga vital signs ni Tala. Bawat galaw ni Dante ay sinundan ng mga mata ni Kahel. Naghahanap ng kahit maliit na senyales ng pag-asa. Ngunit ang nakita niya ay ang marahang pag-iling ng kanyang kaibigan. I'm sorry, Kahel, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pakikiramay. Walang pagbabago. Her condition remains critical. Ginawa na natin ang lahat. Ang mga salitang iyon ay muling dumurog sa puso ni Kahel. Lahat? Dante, ikaw ang pinakamagaling. Dapat may magagawa ka pa. Kung mayroon lang sana, Kahel. Matagal ko nang ginawa. Malungkot na sagot ni Dante. Umiiwas ng tingin. We just have to wait. Sa gitna ng mabigat na katahimikang iyon, isang malakas na kalabog ang gumulantang sa kanilang lahat. Bumukas ng buong lakas ang pinto ng silid. Isang batang lalaki, payat, marungis ang damit at may galos sa pisngi, ang humahangos na pumasok. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang emosyong hindi maintindihan ni Kahel. Galit? Desperasyon? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Kahel, biglang napatayo. Ang kanyang kalungkutan
ay napalitan ng mabangis na galit. Paanong nakapasok ang isang batang kalye sa isang restricted VIP area? Si Sinag, bulong ni Halina, nagkunwaring natatakot. Ang batang kaibigan ni Tala. Hindi pinansin ng bata na nagngangalang Sinag ang tanong ni Kahel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tala. At pagkatapos, sa isang tinig na puno ng determinasyon at pait, sumigaw ito. Itigil niyo yan. Patayin niyo ang mga makina. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Mas malakas pa sa tunog ng mga aparato. Napatanga si Kahel. Si Halina ay napahawak sa kanyang bibig sa pagkagulat. Si Dante ay nanlaki ang mga mata. Ano ang sinabi mo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Kahel. Kulog at kidlat sa kanyang galit. Lumapit siya sa bata, handang itulak ito palabas. Sino ka sa tingin mo para sabihin yan? Gusto mong mamatay ang anak ko? Hindi. Desperadong sigaw ni Sinag. May namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagpapatinag. Para mailigtas siya, kailangan niyong patayin ang mga makina. Mga gwardiya! Security! Sigaw ni Halina. Mabilis na pumasok ang dalawang security guard at dinakma ang mga braso ni Sinag. Nagpumiglas ang bata. Ang kanyang mga paa ay pilit na kumakapit sa sasahig. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap kay Kahel. Maniwala kayo sa akin. Patuloy na sigaw ni Sinag habang hinihila palabas. Hindi niyo naiintindihan. Hindi niyo alam ang lahat. Ilabas ang batang yan. Huwag na huwag niyo nang papapasukin pa. Utos ni Kahel. Nanginginig ang buong katawan sa galit. Habang kinaladkad si Sinag palabas ng pinto, inipon niya ang lahat ng natitirang lakas at isinigaw ang isang pangungusap na nagpatigil sa mundo ni Kahel. Isang pangungusap na walang saysay, ngunit tumatak sa kanyang isipan na parang isang misteryosong sumpa. Hindi niyo alam. Ang lason ay wala sa dugo niya. Nasa hangin. At pagkatapos ay isinara ang pinto. Ang natira na lamang ay ang katahimikan at ang mga salitang nag-iwan ng lason sa isipan ni Kahel. Malakas ang pagkakatulak sa kanya ng mga gwardiya palabas ng mamahaling pinto ng ospital. Bumagsak si Sinag sa malamig na semento ng daanan. Ang init ng galit at desperasyon kanina ay napalitan ng hapdi. Hapdi sa kanyang mga siko na sumayad sa sahig at isang hapdi sa kanyang puso na tila piniga ng walang awa. Pinilit niyang tumayo. Pinagpaga ng alikabok sa kanyang maruming pantalon at lumang t-shirt. Hindi niya pinansin ang mga mapanghusgang tingin ng mga taong dumaraan, mga taong nakadamit ng maayos, mga taong may kakayahang magbayad para sa pag-asang ibinebenta sa loob ng gusaling iyon. Sanay na siya sa ganoong mga titig. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang imahe ni Tala na nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga makinang tila dambuhalang ahas na unti-unting lumalamon sa buhay nito. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang mga paa niya ang nagdala sa kanya palayo sa maningning na liwanag ng ospital hanggang sa napadpad siya sa isang madilim na eskinita. Sumandal siya sa magaspang na pader at doon, sa gitna ng amoy ng luma at nabubulok, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, isinubsob ang muka, at doon, sa lugar na walang sinumang makakakita, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit ng pagkakatulak, hindi dahil sa galit ni G. Kahel, kundi dahil sa alaala ng isang ngiti, ang ngiti ni Tala. 1 taon na ang nakalipas, mag-isang nakaupo si Sinag sa gilid ng bangketa, kumakalamang sikmura. Ang araw ay matindi at ang bawat sasakyang dumaraan ay nag-iiwan ng maitim na usok. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong araw ng pakikipaglaban para mabuhay. Hanggang sa isang magarang kotse ang huminto sa tapat niya. Bumaba mula rito ang isang batang babae na kasing edad niya, nakasuot ng puting bestida na tila ulap sa kalinisan. May hawak itong 2 supot. May takot sa mga mata ni Sinag. Akala niya ay papalayasin siya.
Ngunit sa halip, ngumiti ang batang babae. "Hi," sabi nito. Ang boses ay mahinhin. "Gutom ka ba?" Hindi nakasagot si Sinag. Tumango lang siya. Inabot ng batang babae ang isang supot. Sa loob, may mainit na tinapay at isang bote ng tubig. Tinanggap iyon ni Sinag na nanginginig ang mga kamay. "Ako si Tala," pagpapakilala ng bata. "Ikaw?" "Sinag," halos pabulong niyang sagot. "Sinag, parang sinag ng araw," nakangiting sabi ni Tala. Sa supot na hawak pa rin ni Tala, isang libro ang naroon. "Marunong ka bang bumasa?" Umiling si Sinag. "Konti lang po. Tinuruan ako ng lola ko dati." Umupo si Tala sa tabi niya, hindi alintana na madudumihan ang kanyang damit. Binuklat niya ang libro. "Gusto mo? Turuan kita? Ito ang paborito kong kwento. Iyon ang simula ng lahat." Halos araw-araw, tatakas si Tala mula sa kanyang mansyon para lang puntahan si Sinag. Magbabasa sila ng libro, magkukwentuhan tungkol sa mga bituin at mga pangarap. Nalaman ni Sinag na kahit nasa kanya na ang lahat, nangangarap pa rin si Tala na maging isang astronomer para maabot ang mga bituin na ipinangalan sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa parehong bangketa, itinuro ni Tala ang langit. "Kita mo yun, Sinag, yung pinakamaliwanag na bituin?" Sabi nila, "Pag may namatay daw, nagiging bituin sila para gabayan tayo." "Pero buhay ka," sabi ni Sinag, "at ikaw na ang pinakamaliwanag sa kanilang lahat." Napangiti si Tala sa sinabi niya. "Alam mo, balang araw gagawa ako ng pinakamalaking teleskopyo. Aabutin ko ang mga bituin. Pero minsan, natatakot ako. Paano kung masyadong madilim doon?" Tumingin si Sinag sa kanya, buo ang loob. "Huwag kang matakot. Kung ikaw ang Tala, ako naman ang magiging sinag mo. Kahit gaano kadilim, hahanapin kita para bigyan ka ng liwanag. Pangako yan." Ang nangiti na ibinigay ni Tala sa kanya noong gabing iyon ang siyang nagbibigay lakas kay Sinag ngayon. Isang pangakong hindi niya maaring talikuran. Itinaas ni Sinag ang kanyang ulo mula sa pagkakayuko. Mula sa kinauupuan niya sa eskinita, tanaw niya ang tuktok ng Pag-asa Medical Center. Isang tore ng huwad na pag-asa. Kinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang dibdib. Galit hindi kay Jikahel, kundi sa sarili niya. Bakit niya nasabing nasa hangin ang lason? Iyon ay isang desperadong hula, isang sigaw na walang basihan. Pero mayroong isang bagay, isang alaala na pilit niyang isinasantabi dahil tila wala itong koneksyon. Isang hapon, mga isang linggo, bago na comatose si Tala, sinundan niya ito pauwi para siguraduhing ligtas ito. Nakita niya ang madrasta ni Tala, si Halina, na pumasok sa isang luma at abandonadong hardin na hindi kalayuan sa kanilang mansyon. Nagtago siya sa likod ng mga halaman. Nakita niya si Halina na maingat na pumipitas ng mga bulaklak ng isang kakaibang halaman. Isang halamang may maliliit na bulaklak na kulay lila at may matamis ngunit nakakahilong amoy. Ang paraan ng pagpitas ni Halina ay tila ito isang mahalagang sangkap. Mabilis at palihim. Noon, inakala niyang pampalamuti lang yon sa bahay nila. Ngunit ngayon, habang pinagsasama-sama niya ang mga piraso ng palaisipan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang kalamnan. Tumayo si Sinag. Ang sakit sa kanyang katawan ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay muling nag-alab. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi sa ospital ang sagot. Nasa hardin na yon. Kailangan niyang makakuha ng pruweba. Kailangan niyang balikan ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng lason. Nang sa wakas, ay tumahimik na ang pasilyo at tanging ang mahinang pag-iyak na lamang ni Kahel ang naririnig mula sa kanyang opisina
Naiwan si Halina sa silid kasama si Tala. Ang maskara ng isang maunawain at nag-aalalang asawa ay unti-unting natunaw mula sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuyang ng ngiti habang pinagmamasdan niya ang walang malay na dalaga sa kama. Kawawang bata, bulong ni Halina. Ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi puno ng lason na higit pa sa anumang kemikal. Akala mo siguro, lahat ng tao ay kaibigan mo, kahit ang mga basahan sa lansangan. Lumapit siya sa isang maliit na cabinet na nakatago sa sulok ng silid. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin. Naglalaman ito ng isang likidong kulay amber. Binuksan niya ito at isang matamis ngunit may kakaibang anghang na amoy ang kumalat sa hangin. Nagpatak siya ng ilang giit sa kanyang palad. Ang langis ay mainit-init at malagkit. Ikinuskos niya ang kanyang mga palad bago marahang lumapit sa kama ni Tala. Sinimulan niyang masahihin ang mga braso ng dalaga. Ang kanyang mga haplos ay tila banayad at puno ng pag-aalaga sa paningin. Ngunit sa bawat diin ng kanyang mga daliri, may kalakip itong puot at pagkasuklam. Kamukhang kamukha mo talaga ang ina mo. Patuloy niya sa kanyang mga bulong na tanging si Tala lamang na walang pandinig ang nakakarinig. Ang bawat hibla ng buhok mo, ang hugis ng mukha mo, lahat ay paalala ng pagkatalo ko noon. Humigpit ang kanyang hawak sa braso ni Tala. Pero ngayon, ako na ang panalo. Ako na ang may hawak sa buhay mo at sa yaman ng ama mo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakikita niya ang bahagyang pamumula ng balat ni Tala kung saan niya ipinapahid ang langis. Ang lason ay gumagana, mabagal, ngunit tiyak. Walang bakas sa dugo, walang makakatuklas. Isang perpektong krimen na binalot sa kunwari pagmamahal. Habang abala siya sa kanyang masamang ritual, isang marahang katok ang narinig niya bago bumukas ang pinto. Pumasok si Dante at mabilis na isinara ito sa kanyang likuran. Tinitiyak na nakalock. Ang kanyang mukha ay balisa at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Halina, anong ginagawa mo? Pabulong niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki nang makita ang bote ng langis sa lamesita. Delikado yan. Paano kung may makakita? Relax, mahal ko, sagot ni Halina. Hindi man lang natinag. Ipinagpatuloy niya ang pagmamasahe. Si Kahel ay nagkukulong sa kanyang lungga. Ang mga nurse ay hindi papasok hanggat hindi ko sinasabi. Tayo lang ang narito. Pero yung bata kanina, si Sinag, giit ni Dante. May sinisigaw siya tungkol sa lason. Paano kung may alam siya? Tumawa ng mahina si Halina, isang tunog na nakakapangilabot. Isang batang kalye, walang sino mang maniniwala sa kanya. Sa katunayan, tinulungan pa niya tayo. Dahil sa kanya, mas mukha na tayong biktima. At si Kahel, mas lalo niyang kakapitan ang mga taong nag-aalala para sa kanya. Lumapit si Dante. Hinawakan ang braso ni Halina. Halina, sigurado ka bang hindi ito matutuklasan? Nagsimula na akong kabahan. Ang lisensya ko ang nakataya rito, ang buong buhay ko. Humarap si Halina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang balaraw. Buhay mo? O ang mga utang mo sa kasino na ako ang nagbabayad? Huwag mong kalimutan, Dante, na pareho tayong nakasawsaw sa kumunoy na ito. Walang atrasan. Kapag naging atin na ang lahat, mababayaran mo ang lahat ng utang mo at higit pa. Hinaplos niya ang pisngi ni Dante. Isang haplos na malamig. Konting tiis na lang. Malapit na nating makuha ang tagumpay. Bago pa man makasagot si Dante, isang paggalaw sa doorknob ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Mabilis na itinago ni Halina ang bote ng langis sa ilalim ng kama. Sa isang iglap, ang matalim na ekspresyon ni Halina ay napalitan ng pinakamaamong mukha ng isang nag-aalalang asawa. Si Dante naman ay mabilis na lumapit sa mga monitor, nagkunwaring sinusuri ang mga ito.
Pumasok si Kahel. Namumugto ang mga mata, ngunit tila mas kalmado na. Mahal ko, okay ka na ba? Malambing na tanong ni Halina. Lumapit ito at niyakap ang braso ng asawa. Medyo, sagot ni Kahel. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Tala. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong ganon kasama sa mundo. Napansin ni Kahel ang isang kakaibang amoy sa hangin. Isang amoy na matamis at mabango, ngunit may halong kakaiba. Nagmumula ito sa direksyon ng kama ni Tala. Ano yang amoy na yan? Tanong niya. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot. Napanatili ni Halina ang kanyang kalmadong nangiti. Ang kanyang puso ay hindi man lang kumabog ng mabilis. Sanay na siya sa pagsisinungaling. Isang espesyal na aromatherapy oil, mahal ko. Sagot niya ng buong husay. Galing pa sa probinsya. Sabi ng mga matatanda. Nakakatulong daw ito para ma-relax ang mga kalamnan at mapabilis ang paggaling. Ginagamit ko para masahihin siya araw-araw. Tumingin si Kahel kay Halina at sa mga mata nito, nakita niya ang pagmamahal at pag-aalala. Isang perpektong ilusyon. Tumango siya, kontento sa sagot. Hindi niya alam na ang amoy na yon, ang amoy na inaakala niyang lunas, ay ang mismong amoy ng dahan-dahang kamatayan. Ang gabi ay isang makapal na kumot na bumabalot sa lungsod ng Maharlika. Ngunit para kay Sinag, ang dilim ay isang kakampi. Bawat anino ay kanyang pinagtataguan. Bawat ingay ng sasakyan sa malayo ay musika sa kanyang mga tainga. Nagkukubli sa marahan niyang mga hakbang. Ang kanyang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib. Isang tambol na nagbabadya ng panganib at determinasyon. Nakarating siya sa harap ng isang mataas na bakod na bakal, kinakalawang at tila matagal nang napabayaan. Ito ang abandonadong hardin, ang lugar kung saan niya nakita si Halina. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng kanyang lakas. Nagsimula siyang umakyat. Ang magaspang na kalawang ay kumakaskas sa kanyang mga palad. Bawat pag-angat ay isang pakikipaglaban sa takot na baka may makakita sa kanya o baka bumigay ang kinakalawang na rehas. Ngunit ang imahe ni Tala na nakahiga at walang kalaban-laban ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Para kay Tala, para sa kanyang pangako. Sa huling pag-angat, matagumpay siyang nakalundag sa kabilang panig. Bumagsak siya sa malambot na damuhan sa loob. Ang hangin sa loob ng hardin ay mabigat. Amoy ng nabubulok na dahon at mamasa-masang lupa. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Binabasag lamang ng huni ng mga kuliglig. Kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone, ang tanging gamit na maituturing niyang pag-aari. Binuksan niya ang mahinang ilaw nito. Ang sinag ng flash ay nanginginig habang iginagala niya ito sa paligid. Ang dating magandang hardin ay isa na ngayong gubat ng matataas na damo at mga gumagapang na baging. Ang mga anino ay sumasayaw, lumilikha ng mga nakakatakot na hugis sa kanyang paningin. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay ang amoy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang alalahanin ang halimuyak na iyon. Matamis, ngunit may kakaibang tapang na nakakahilo. Naglakad siya ng dahan-dahan, sinusundan ang dikta ng kanyang pangamoy at alaala. At doon, sa isang sulok na bahagyang natatabunan ng isang malaking puno ng akasya, natagpuan niya ito. Isang maliit na palumpong na may kumpol-kumpol na bulaklak na kulay lila. Kahit sa dilim, nangingibabaw ang itsura nito. Itinutok niya ang ilaw ng cellphone. Ito nga iyon. Walang duda. Lumapit siya at marahang inamoy. Ang matamis na lason. Nang walang pag-aalinlangan, binali niya ang isang maliit na sanga na may mga dahon at bulaklak. Ito na. Ito ang kanyang pruweba. Ang katibayan na magbubukas sa mga mata ni G. Kahel. Mahigpit niyang hinawakan ng sanga
na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Mabilis siyang bumalik sa bakod, umakyat, at muling lumundag palabas. Ang daan pauwi ay isang karera, laban sa oras. Kailangan niyang maipakita ito agad. Ngunit sa kanyang pagmamadali, pinili niya ang isang mas maikling daan, isang madilim at makipot na eskinita. Isang malaking pagkakamali. Kalahati pa lang siya sa eskinita nang may 2 anino ang humarang sa kanyang daraanan. 2 malalaking lalaki, mas matangkad at mas malaki kaysa sa kanya. Ang kanilang mga muka ay hindi niya maaninag sa dilim. "Saan ka pupunta, bata?" tanong ng isa. Ang boses ay magaspang at puno ng pananakot. Humakbang paatras si Sinag, lalong humigpit ang hawak sa sanga. Wala po, dadaan lang." "Akin na yang hawak mo," utos ng pangalawang lalaki. Humakbang ito palapit. "Hindi!" sigaw ni Sinag at akmang tatakbo pabalik. Pero huli na ang lahat. Mabilis siyang sinunggaban ng unang lalaki. Sinubukan niyang magpumiglas. Sinipa niya ito at kinagat. Ngunit ang kanyang lakas ay parang kiliti lamang sa dambuhalang katawan nito. Isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpatigil sa kanya. Nagpaalis ng hangin sa kanyang baga. Napaluhod siya, hirap huminga. Kinuha ng pangalawang lalaki ang sanga mula sa kanyang kamay. Tiningnan nito iyon. Pagkatapos ay binali-bali hanggang sa maging durog. "Bata, makinig ka," sabi ng lalaki. Yumuko ito sa harap ni Sinag na namimilipit sa sakit. "Huwag kang makialam sa hindi mo laban. Sa susunod na makita ka naming malapit sa ospital o sa batang yon, hindi lang yan ang aabutin mo." Isang malakas na sipa sa tagiliran ang tuluyang nagpatumba kay Sinag sa sahig. Naramdaman niya ang matinding sakit na sinundan ng pag-ikot ng kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang 2 anino na naglalakad palayo. Tinatapon ang durog na mga dahon at bulaklak sa sahig na parang basura. Doon siya naiwan, nakahandusay sa maruming semento ng eskinita. Ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Nawala na ang lahat. Ang tanging pruweba niya ay nagkalat na at ngayon, alam na ng mga kaaway na alam niya ang kanilang sikreto. Hindi mapakali si Kahel. Magdamag siyang binabagabag ng mga pangyayari. Ang sigaw ng batang si Sinag ay tila sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Ang lason ay wala sa dugo niya. Nasa hangin. Isang kalokohan. Isang walang kwentang salita mula sa isang desperadong bata. Ngunit bakit tila may tinik na bumaon sa kanyang dibdib? Sinubukan niyang iwaksi ito. Pinagkape siya ni Halina at sinubukang aliwin sa mga kwentong walang kabuluhan. Ngunit ang puso ni Kahel ay hindi matahimik. May mali. May isang piraso ng palaisipan na hindi niya mahanap. Sa kalagitnaan ng umaga, pumasok si Dante sa silid, kasunod si Halina. Ang mga mukha nila ay mabigat. Tila may dala silang masamang balita na higit pa sa kondisyon ni Tala. "Kahel," panimula ni Dante, ang kanyang boses ay maingat at puno ng pag-aalala. May kailangan kang malaman." Agad na kinabahan si Kahel. "Ano yun, Dante? May nangyari ba kay Tala?" Hindi sa ganoon," mabilis na sagot ni Dante. "Pero kaninang umaga, habang nag-iikot ang mga nurse, napansin nilang tila may pumasok sa silid na ito kagabi." Kumunot ang noo ni Kahel. "Ano ang ibig mong sabihin? Paanong may makakapasok dito?" Si Halina ang sumagot. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila siya'y natatakot. Ang ilan sa mga personal na gamit ni Tala, ang maliit niyang silver music box na bigay ng mommy niya, nawawala. Para kay Kahel, ang music box na yon ay hindi lang isang simpleng gamit. Iyon ay isa sa mga huling alaala ng kanyang yumaong asawa. Isang bagay na hindi kailanman inalis ni Tala sa kanyang tabi. Ang balita ay tila isang suntok na nag-alis ng hangin sa kanyang dibdib.
Ano? Sino ang gagawa niyon? Galit na tanong ni Kahel. Nagkatinginan si Dante at Halina. Isang tinginan na puno ng kasinungalingan. Kahel, sabi ni Halina, hinawakan ang braso ng asawa. Ayokong mag-isip ng masama, pero nakakatakot isipin. Lalo na't kahapon lang, may isang taong desperadong pumasok dito. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit hindi na kailangan. Iisa lang ang tumatakbo sa isip ni Kahel. Si Sinag. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay muling nag-alab, mas matindi pa. Ang kaunting pagdududa na iniwan ng mga salita ng bata ay natabunan ng bagong akusasyon. Hindi pa yan ang lahat. Dugtong ni Dante na lalong nagpaigting sa sitwasyon. Dahil sa insidente kahapon, hiniling ko sa security na magtanong-tanong sa mga tao sa labas at meron silang nakausap. Isang nagtitinda ng sigarilyo sa kanto. May kinuha si Dante na isang papel mula sa kanyang bulsa. Ayon sa testimonya niya, may nakita siyang isang batang payat at marungis na paligid-ligid dito kagabi. Sinubukan pa raw nitong umakyat sa pader sa likurang bahagi ng ospital. Siya nga, gigil na sabi ni Kahel, ang walang hiyang bata na yon. Tiningnan ko rin ang CCTV footage, sabi ni Dante. Inilabas niya ang isang tablet at ipinakita kay Kahel ang isang video. Ang kuha ay madilim at malabo. Ngunit sa isang iglap, isang anino ng isang payat na tao ang mabilis na dumaan sa isang pasilyo na hindi gaanong naiilawan. Isang anino na maaaring kahit sino. Hindi malinaw, pag-amin ni Dante. Pero tingnan mo ang tindig, Kahel. Ang bilis ng paggalaw. Para sa akin, malaki ang posibilidad na siya yan. Ang lahat ng ebidensya, ang nawawalang music box, ang testimonya ng pekeng saksi, ang manipulahing CCTV footage ay tila mga piraso ng puzzle na bumubuo sa iisang larawan sa isip ni Kahel. Si Sinag ay hindi lang isang nagmamalasakit na kaibigan, isa siyang banta, isang magnanakaw, isang sinungaling na gumagamit sa pangalan ni Tala para sa kanyang masamang intensyon. Ang pag-aalala para kay Tala ay naging isang nag-aapoy na galit. Ang kanyang anak ay nasa panganib, hindi lang dahil sa sakit nito, kundi dahil sa isang taong hindi niya alam kung ano pa ang kayang gawin. Hindi na ito maaari, mariing sabi ni Kahel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang pulis. Mas mabilis ang kailangan niya. Tinawagan niya ang kanyang personal na abogado. Attorney Sandoval, sabi ni Kahel sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Kailangan kita ngayon din. Gusto kong kumuha ng restraining order laban sa isang bata. Pangalan niya ay Sinag. Gusto kong ipagbawal siyang lumapit sa anak ko, sa pamilya ko, at sa ospital na ito sa distansyang 500 metro. Siguraduhin mong hindi na siya kailanman makakalapit pa. Sa kanyang likuran, habang nakatalikod siya, isang mabilis at matagumpay na ngiti ang sandaling gumuhit sa mga labi ni Halina bago ito muling nagtago sa ilalim ng maskara ng pag-aalala. Ang kanilang plano ay gumagana ng perpekto. Ang bawat paghinga ni Sinag ay may kasamang matinding kirot. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng isang abandonadong gusali, ang kanyang taguan sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang tagiliran ay may malaking pasa kung saan siya sinipa. Ang kanyang mga braso ay puno ng galos, ngunit walang sakit na makakapantay sa bigat ng kabiguan na dumadagan sa kanyang dibdib. Wala na ang pruweba, at mas masahol pa, alam na ng mga kalaban na may alam siya. Isa na siyang target. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Ang galit sa mga mata ni G. Kahel, ang takot sa mukha ni Tala, ang mapanuyang ngiti ng mga lalaking bumugbog sa kanya, at ang sarili niyang mga salita. Ang lason ay wala sa dugo niya, nasa hangin.
Napapikit siya sa kahihiyan. Anong klaseng katangahan iyon? Isang sigaw na walang basihan. Isang hula na nagmula sa kawalan ng pag-asa. Paano naman mapupunta sa hangin ang lason? Naging katawa-tawa siya. Kaya pala walang naniwala. Kaya pala ang tanging nakuha niya ay ang galit ng ama ni Tala. Muli niyang sinariwa ang mga detalye. Ang hardin, ang halaman, ang amoy, ang amoy. Iyon ang isang bagay na totoo. Isang bagay na hindi niya katang-isip. Ang matamis, ngunit nakakahilong amoy na yon. Naalala niya ang amoy na yon mula sa halaman sa abandonadong hardin. At naalala rin niya isang katulad na amoy, mas mahina nga lang, sa loob ng kwarto ni Tala, sa ospital. Ang amoy na sinabi ni Jika Hell na aromatherapy oil. Biglang may kumislap sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa malayo. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon mula sa panahong mayroon pa siyang pamilya bago siya napadpad sa lansangan. Nasa probinsya siya, mga 6 na taong gulang pa lamang. Kasama niya ang kanyang lola Basing habang nag-aalis ito ng mga damo sa kanilang maliit na bakuran. Apo, sabi ng kanyang lola, ang boses nito ay malumanay ngunit may babala. Itinuro nito ang isang ligaw na halaman na may maliliit na lilang bulaklak, katulad ng nakita niya sa hardin. Huwag na huwag mong pipitasin yan. Bakit po, Lola? Tanong ng batang sisinag. Ang ganda po ng mga bulaklak niya. Maganda nga sa paningin, sagot ng matanda. Pero ang taglay niyan ay mapanlin lang na panganib. Ang tawag dyan ng mga matatanda ay lagrimas de Judas. Luha ni Judas? Pagtataka niya. Oo, apo. Dahil tulad ni Judas, ito ay isang taksil. Ang dagta niyan, patuloy ng kanyang lola. Kapag inihalo sa langis at paulit-ulit na ipinahid sa balat, ay nagdudulot ng isang malalim na tulog. Isang tulog na napakasarap, sabi nila. Pero sa sobrang lalim, marami ang hindi na nagigisi. Ang alaala ay tumama kay Sinag na parang kidlat. Napabangon siya mula sa kanyang pagkakaupo, hindi na alintana ang sakit sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkatuklas. Ang lason ay wala sa dugo. Hindi rin ito nasa hangin, nasa balat. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang pagpunta ni Halina sa hardin. Ang pagpitas ng halamang lagrimas de Judas. Ang bote ng aromatherapy oil. Ang palaging pagmamasahe ni Halina kay Tala. Hindi niya pinapatay si Tala sa isang bagsakan. Dahan-dahan niya itong nilalason, araw-araw, sa pamamagitan ng mga haplos na puno ng pagkukunwari. Isang perpektong krimen na nagaganap sa harap mismo ng mga mata ni Kahel. Ang bote, bulong ni Sinag sa kanyang sarili. Kailangan ko ang bote ng langis. Nawala ang kanyang pag-asa kanina. Ngunit ngayon, napalitan ito ng isang bagong apoy ng determinasyon. Hindi na ang sanga ng halaman ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang mismong sandata ng krimen, ang bote ng lason na nagkukubli bilang isang langis na pampagaling. Ngunit paano? Paano siya makakabalik sa loob ng ospital? Paano siya makakalapit sa kwarto ni Tala? Siya na ngayon ang numero 1 suspek. Ipinagtabuyan, pinagbintangan. At ngayon, may isang restraining order na nagbabawal sa kanyang lumapit. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay, ngunit napapalibutan siya ng isang pader na mas mataas pa kaysa sa kinakalawang na bakod ng hardin. Nasa loob ng kanyang pribadong opisina sa ospital si Dr. Dante Ramos, ngunit ang karangyaan ng lugar, ang mamahaling mesang gawa sa mahogany, ang mga librong nakadisplay sa estante, ang diploma na nakasabit sa pader, ay hindi makapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, ang mga ito ay tila mga paalala ng lahat ng bagay
na malapit na siyang mawala. Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Nang makita niya ang pangalan sa screen, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pangalang hindi niya gustong makita. Unknown number. Alam na niya kung sino ito. Sinagot niya ang tawag, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Hello? Doc? Isang magaspang na boses ang tumugon mula sa kabilang linya, walang anumang paggalang. Kumusta na ang bayad utang natin? Ang sabi mo, 1 linggo lang, 2 linggo na ang nakalipas. Napalunok si Dante. Kakaunting pasensya pa. Malapit na. Isang malaking transaksyon lang ang hinihintay ko. Isang malutong na tawa ang narinig niya. Transaksyon? O baka naman hinihintay mong mamatay ang anak ng kaibigan mo? Narinig ko ang balita, Doc. Sikat ka pala. Huwag mong hahayaang masira ang reputasyon mo dahil lang sa isang simpleng utang sa sugal. Bayaran mo na. O baka gusto mong kami mismo ang maningil sa harap ng pasyente mo. Ang banta ay malinaw. Bago pa man makasagot si Dante, ibinaba na ng tumawag ang linya. Ibinagsak ni Dante ang cellphone sa mesa. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang plano ni Halina ay perpekto, sabi niya, ngunit masyadong mabagal. Bawat araw na lumilipas, lalong lumalaki ang kanyang utang at lalong umiikli ang pasensya ng mga taong pinagkakautangan niya. Tumingin siya sa isang naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Isang litrato nila ni Kahel nung mga bata pa sila sa medical school, puno ng pangarap at idealismo. Dati, sila ang magkaibigang nangakong magbabago sa mundo ng medisina. Ngayon, siya ang doktor na unting pumapatay sa anak ng kanyang matalik na kaibigan. Isang bahagyang pagsisisi ang kumirot sa kanyang dibdib, ngunit mabilis itong natabunan ng takot at kasakiman. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang bilisan ang mga bagay-bagay nang hindi nahahalata. O kaya naman, kailangan niyang pabagalin ito para bigyan ng sarili ng mas maraming oras. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib na ideya. Isang dobleng laro. Tumayo siya at lumabas ng kanyang opisina. Dumiretso siya sa silid ni Tala. Nadatnan niya si Halina na nagbabasa ng isang fashion magazine sa tabi ng kama, tila walang anumang problema sa mundo. Babalik lang ako sa opisina ni Kahel. May kukunin lang ako. Paalam ni Halina nang makita si Dante. Isang perpektong pagkakataon. Nang makaalis si Halina, naiwan si Dante na mag-isa kasama si Tala. Lumapit siya sa kama. Pinagmasdan ang payapang mukha ng dalaga. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling sa IV drip na nakakonekta sa braso nito. Sa loob ng ilang buwan, sinigurado niyang ang lahat ng gamot na ibinibigay kay Tala ay nasa tamang dosis, sapat para panatilihin siyang buhay, ngunit hindi sapat para gisingin siya. Ito ang kanilang napagkasunduan ni Halina. Ngunit ngayon, gagawin niya ang isang bagay na hindi alam ng kanyang kasabwat. May kinuha siyang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Isang mild stimulant. Isang gamot na hindi makakagising kay Tala, ngunit bahagyang magpapataas ng kanyang brain activity. Pagkatapos, maingat niyang binago ang calibration ng infusion pump. Binawasan ng bahagya ang dosis ng gamot na nagpapanatili sa kanya sa koma. Hindi niya ito ginagawa para iligtas si Tala. Ginagawa niya ito para sa kanyang sarili. Sa pagbabagong ito, bahagyang gaganda ang mga vital signs ni Tala. Magkakaroon ng kaunting pag-asa. Bibigyan nito si Kahel ng dahilan para patuloy na gumastos, para patuloy na umasa. At bibigyan siya nito ng mas maraming oras para makahanap ng pera at bayaran ang kanyang mga utang habang pinaplano ang kanyang sariling pagtakas kung sakaling pumalpak ang lahat. Para lang ito makakuha tayo ng mas maraming oras, Tala. Bulong niya sa walang malay na dalaga na tila kinukumbinsi ang kanyang sarili. Huwag kang mag-alala. Akmang aalis na siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang nurse
para sa regular na pag-check. Nakita ng nurse ang kamay ni Dante na papaalis mula sa infusion pump. Dr. Ramos? Tanong ng nurse, may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Bakit niyo po binago ang settings ng pump? Hindi po ito nakarecord sa chart. Natigilan si Dante. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang likod. Ngunit bilang isang bihasang doktor at sinungaling, mabilis siyang nakahanap ng palusot. Ah, yes, nurse. Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. I just made a minor adjustment based on her latest metabolic panel results. I was about to log it in. A new protocol I'm testing. It's a bit complex, but I believe it will yield better results. Tumingin ang nurse sa kanya. Pagkatapos ay sa monitor, nakita nito ang bahagyang pagtaas sa mga numero. Tumango ito, puno ng paghanga sa henyo ng doktor. Sige po, Doc. Kayo po ang nakakaalam. Nakahinga ng maluwag si Dante nang umalis ang nurse, ngunit alam niya, ang larong ito ay papalapit na sa kanyang katapusan, at sa larong ito, kailangan niyang siguraduhin na hindi siya ang matatalo. 3 araw na ang lumipas. 3 araw ng pagpaplano, pagmamanman, at paghihintay. Ginugol ni Sinag ang bawat oras sa pag-aaral sa galaw ng mga tao sa ospital mula sa malayo. Inaral niya ang oras ng pagpasok at paglabas ng mga janitor, ang kanilang mga uniforme, ang ruta ng kanilang mga kariton. Ito na ang kanyang huling baraha, isang desperadong sugal na kailangan niyang ipanalo. Sa wakas, dumating ang pagkakataon. Sa ilalim ng takip silim, nagawa niyang nakawin ang isang set ng uniforme ng janitor mula sa sampayan sa likod ng staff quarters ng ospital. Amoy pawis at disinfectant, ngunit para kay Sinag, ito ang baluti ng isang mandirigma. Isinuot niya ito. Ang damit ay maluwag at ang sombrero ay halos tumatakip na sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang kariton ng panlinis na naiwan sa isang pasilyo at nagsimulang maglakad papasok sa ospital. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. "Excuse me po," sabi niya sa pinakamababang boses na kaya niya. Nakayuko habang itinutulak ang kariton. Nakaraan siya sa unang security guard, nakaraan siya sa reception, walang pumansin sa kanya. Isa lang siyang anino sa paningin nila, isang uniforme na bahagi na ng tanawin. Ngumiti siya ng bahagya. Gumagana ang kanyang plano. Narating niya ang VIP wing. Bawat pinto na kanyang madaanan ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Malapit na siya. Ilang hakbang na lang. Tanaw na niya ang pinto ng silid ni Tala. Ang kailangan niya lang gawin ay pumasok, magkunwaring naglilinis, at sa isang mabilis na iglap, kunin ang bote ng langis. Ngunit habang papalapit siya, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang mundo. "Mukhang may bago tayong janitor dito," boses ni Halina. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo si Halina sa dulo ng pasilyo, katabi ang hepe ng seguridad ng ospital. Ang mga mata ni Halina ay nakatitig sa kanya, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa katiyakan. Isang nangiti ang marahang gumuhit sa mga labi nito. Isang nangiti ng isang mangangasong nahuli na ang kanyang biktima. "Teka," sabi ng hepe ng seguridad. Lumapit ito kay Sinag. "Hindi kita kilala. Anong pangalan mo?" Hindi nakasagot si Sinag. Ang kanyang dila ay tila binuhulan. Nahuli na siya. Isang bitag. "Hindi siya makakasagot," sabi ni Halina. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. "Dahil hindi siya isang janitor, siya ang batang tinutukoy ko sa inyo, ang magnanakaw." Sa isang iglap, 2 gwardiya ang humawak sa magkabilang braso ni Sinag. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang laban. Ibinagsak nila siya sa sahig. Ang sombrero niya ay tumilapon, at ang kariton ay tumumba, gumawa ng malakas na ingay. Ang komosyon ay nakakuha ng atensyon. Bumukas ang pinto ng silid ni Tala at lumabas si Kahel. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkalito
na agad na palitan ng nag-aapoy na galit nang makita kung sino ang nasa sahig. Ikaw? Umalingaw-ngaw ang boses ni Kahel sa buong pasilyo. Anong ginagawa mo rito? Nilabag mo ang restraining order. Ginoo, nahuli po namin siyang sinusubukang pumasok sa silid ng anak ninyo, sabi ng hipe ng seguridad. Hindi. Mali kayo. Desperadong sigaw ni Sinag, pilit na tumitingin kay Kahel. May kailangan lang akong kunin. Isang bagay na mapapatunayan ang lahat. Isang bagay? Tanong ni Halina. Lumuhod ito sa tabi ni Sinag. Sa isang mabilis na galaw, isinuksok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng pantalon ni Sinag at may inilabas mula roon. Isang silver na pulseras. Ang pulseras na laging suot ni Tala. Ipinakita ito ni Halina kay Kahel. Ito ba ang tinutukoy mo, bata? Ang pulseras ni Tala? Pagkatapos ng music box, ito naman ang kinuha mo? Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Hindi niya alam kung paano napunta iyon sa kanyang bulsa. Isang gawa-gawang ebidensya, isa na namang bitag. Hindi sa akin yan. Hindi ko yan kinuha. Pinaratangan niyo lang ako. Sigaw niya, ang kanyang boses ay naglalaman na ng luha. Ngunit ang nakita ni Kahel ay hindi isang inosenteng bata. Ang nakita niya ay isang kriminal, isang sinungaling na nahuli sa akto. Ang huling hibla ng tiwala o pagdududa sa kanyang puso ay naputol na. Tinalikuran niya si Sinag, hindi na kayang tingnan pa ang mukha nito. Tumawag kayo ng pulis. Malamig na utos ni Kahel sa mga gwardiya. Dalhin niyo na siya kung saan siya nararapat. Kinaladkad ng mga pulis si Sinag palayo. Bawat sigaw niya ng pagmamakaawa ay tila hangin lamang sa pandinig ng lahat. Habang hinihila siya sa pasilyo, ang huli niyang nakita, bago siya tuluyang ilabas, ay ang pinto ng silid ni Tala. At sa loob ng silid na yon, sa gitna ng ingay ng mga makina, isang munting butil ng luha ang marahang gumulong mula sa nakapikit na mga mata ni Tala. Isang luhang walang sino mang nakakita. Lahat ay nawala. Ang katahimikan sa loob ng ospital ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Kahel. Sa halip, ito ay isang mabigat na kumot ng pagkabalisa. Wala na si Sinag, nahuli na ang salarin. Dapat ay panatag na ang kanyang loob, ngunit hindi. Sa kanyang opisina, pabalik-balik siyang naglalakad. May isang bagay na hindi tama. Isang maliit na detalye na bumabagabag sa kanya. Isang tinik na mas malalim pa kaysa sa pagnanakaw ng pulseras. Ang amoy. Ang matamis na amoy ng aromatherapy oil. Umupo siya sa kanyang mesa, binuksan ang kanyang laptop. Nag-aalangan man, sinimulan niyang i-type ang mga salitang sinabi ni Halina. Espesyal na herbal oil mula sa probinsya. Walang lumabas na matinong resulta, sinubukan niya ang ibang salita. Herbal oil para sa coma patients. Mga medical na journal at mga produktong walang kaugnayan ang lumitaw. Napabuntong hininga siya. Kalokohan. Nag-aalala lang siya ng sobra. Ngunit bago niya isara ang laptop, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Isang araw, noong bata pa si Tala, sinubukan ni Halina na maglagay ng isang air freshener na may amoy lavender sa kwarto nito. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Kahel si Tala na nahihirapang huminga at may mga pantal sa balat. Nalaman nila mula sa doktor na si Tala ay may matinding allergic reaction sa karamihan ng mga artipisyal at natural na pabango. Mula noon, ipinagbawal na niya ang anumang uri ng matapang na amoy malapit sa kanyang anak. Paano niya yon nakalimutan? At paano? Paano yon nakalimutan ni Halina? Ang isang maliit na butil ng pagdududa ay biglang sumibol sa kanyang puso. Muli niyang hinarap ang laptop. This time, he typed something different. Halamang gamot na may matamis na amoy na nakakakomatose. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Pinindot niya ang enter. Ang unang resulta sa search engine ay isang artikulo
mula sa isang lumang blog tungkol sa mga katutubong halaman. Ang pamagat ay nakapagpatigil sa paghinga ni Kahel. Lagrimas de Judas, ang mapanlinlang na halaman ng pagtataksil. Binuksan niya ang link. Ang artikulo ay naglalaman ng litrato ng isang halaman na may kumpul-kumpul na lilang bulaklak. Ang parehong halaman na nakita niyang itinapon ng hardinero sa kanilang mansyon. Ilang linggo na ang nakalipas, na sinabing isa itong lason na damo. At habang binabasa niya ang deskripsyon, ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang dagta nito, kapag inihalo sa langis at paulit-ulit na ipinahid sa balat, ay dahan-dahang nagdudulot ng paralisis sa sistema ng nerbiyos. Nagreresulta sa isang malalim na koma na kadalasang napagkakamalang natural na karamdaman. Walang bakas na naiiwan sa dugo. Ang mundo ni Kahel ay gumuho. Ang sigaw ni Sinag ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang akusasyon, kundi bilang isang desperadong babala. Ang lason ay wala sa dugo niya. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina, patungo sa silid ni Tala. Ang bawat hakbang ay isang dagundong ng pagsisisi at takot. Tinulak niya ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Wala siyang pakialam. Nang marating niya ang pinto ng silid, hindi na siya kumatok. Ibinukas niya ito ng buong lakas. Ang tanawing bumungad sa kanya ay isang eksena mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Nakatayo si Halina sa tabi ng kama. Sa isang kamay, hawak nito ang pamilyar na bote ng langis. Nakatagilid ito at isang patak ng kulay amber na likido ang malapit nang bumagsak sa braso ng walang malay na si Tala. Sa pagbukas ng pinto, nagulat si Halina. Ngunit hindi ito nataranta. Sa halip, isang dahan-dahang ngiti ng demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya, huli na siya. Huwag! Ang sigaw ni Kahel ay isang kulog. Sa isang iglap, tila bumagal ang lahat. Tumalon siya patungo sa kama. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang kamay ni Halina palayo kay Tala. Ang bote ng langis ay lumipad sa hangin, umikot-ikot, bago ito bumagsak sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso. Ang matamis at nakamamatay na amoy ay biglang kumalat sa buong silid, na tila halimuyak mismo ng kamatayan. Kahel! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Halina. Ang pagkukunwari ay ganap nang nawala sa kanyang boses, napalitan ng purong galit at pagkabigla. Ngunit hindi na nakikinig si Kahel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa basag na bote, sa sahig, sa kumakalat na langis, at pagkatapos ay sa mukha ng babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng minahal niya. Ang mukha na ngayon ay nagpapakita ng tunay nitong kulay. Lagrimas de Judas, sabi ni Kahel. Ang mga salita ay tila laso na lumalabas sa kanyang bibig. Napakagaling! Isang perpektong krimen na nagaganap sa harap mismo ng aking mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Halina. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tama na! Ang sigaw ni Kahel ay sapat na para yumanig sa buong palapag. Tapos na ang pagpapanggap mo, Halina. Sa gitna ng komosyon, bumukas ang pinto at pumasok si Dante na naalarma sa ingay. Nakita niya ang basag na bote sa sahig, ang galit sa mukha ni Kahel at ang gulat sa mukha ni Halina. Agad niyang naintindihan, huli na ang lahat. Dante, sabi ni Kahel, ang kanyang tingin ay bumaling sa kanyang matalik na kaibigan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa lason sa sahig. Kasamahan ka niya rito? Ang taong pinagkatiwalaan ko ng buhay ng anak ko? Walang naisagot si Dante. Ang kanyang mukha ay namutla. Sinubukan niyang umatras, ngunit huli na. Ang mga security guard ng ospital na naalerto sa sigaw ay dumating na sa eksena. Hulihin sila! Utos ni Kahel. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Hulihin silang dalawa.
Habang dinadakma ng mga gwardya si Halina, nagpumiglas ito na parang isang mabangis na hayop. Kasalanan mo ito, Kahel. Kung minahal mo lang sana ako ng higit sa alaala ng patay mong asawa. Akin dapat ang lahat ng ito. Akin! Ang kanyang mga salita ay hindi na nakasakit kay Kahel. Wala na siyang nararamdaman, kundi awa at pagkasuklam. Si Dante naman ay hindi lumaban. Tahimik lang siyang nagpahuli. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng kanyang pagkakasala. Habang hinihila ang dalawa palabas ng silid, ang atensyon ni Kahel ay bumalik sa nag-iisang importanteng tao sa mundo para sa kanya. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Tala. Ang amoy ng lason ay nanunuot pa rin sa hangin, ngunit hindi na niya ito alintana. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Mainit na ito, hindi tulad ng dati. Marahil ay epekto yon ng ginawa ni Dante, isang maliit na kabutihan sa gitna ng napakaraming kasamaan. Tala, anak, patawarin mo si Papa. Humihikbing sabi ni Kahel. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay bumuhos na. Patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan. Naging bulag ako. Ikinulong niya ang mga kamay ni Tala sa kanyang mga palad at ipinatong sa kanyang noo, umiiyak ng walang tigil. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang bagay, isang bahagyang paggalaw. Itinaas niya ang kanyang ulo. Nakatitig siya sa kamay ni Tala. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri nito, marahang kumapit sa kanya. Pagkatapos, ang mga pilik mata ni Tala na matagal nang hindi gumagalaw ay bahagyang nanginig. Isang milagro. Ang milagrong matagal na niyang hinihintay ay nangyayari na. Lumipas ang ilang linggo. Ang matamis na amoy ng lason sa silid ng ospital ay napalitan na ng sariwang amoy ng mga bulaklak at prutas. Si Halina at Dante ay nasa kamay na ng batas, nahaharap sa mga kasong frustrated murder at conspiracy. Ang kanilang kwento ng kasakiman ay naging laman ng mga balita. Isang madilim na kabanata sa buhay ng pamilya Silvestre na unti-unti nang isinasara. Ngunit para kay Kahel, ang pinakamahalagang balita ay hindi nababasa sa anumang dyaryo. Ito ay nasa kanyang harapan. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang kanyang anak na si Tala. Nakaupo ito sa isang silya, nakabalot sa isang kumot, habang nakatingin sa labas, sa mga ulap na naglalakbay sa asul na kalangitan. Malayo na ang itsura nito sa maputlang dalaga na nakahiga sa kama. May kulay na muli ang kanyang mga pisngi, at bagamat mahina pa, ang kanyang mga mata ay mayroon ng muling kislap. Ang kanyang bituin ay unti-unti nang nagbabalik. Papa, mahinang tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay medyo garalgal pa. Agad na lumapit si Kahel. Anak, anong kailangan mo? May masakit ba sa'yo? Umiling si Tala. Tumingin ito sa kanya at sa mga matang yun, nakita ni Kahel ang isang katanungan. Isang katanungang alam niyang matagal na nitong gustong itanong. Si Sinag, Papa, nasaan na siya? Ang pangalan ay tila isang hiwa sa puso ni Kahel. Bawat araw, habang pinagmamasdan niya ang paggaling ni Tala, ang bigat ng kanyang pagkakamali kay Sinag ay lalong bumibigat. Ang batang inakala niyang kaaway ay ang tunay na bayani ng kwentong ito. Ang batang kanyang ipinakulong ay ang anghel na nagligtas sa kanyang anak. Nasa isang ligtas na lugar siya ngayon, anak. Sagot ni Kahel, umiiwas ng tingin. Ngunit hindi tanga si Tala. Papa, huwag po kayong magsinungaling sa akin. Alam kong ipinakulong ninyo siya. Huminga ng malalim si Kahel. Puno ng pagsisisi, umupo siya sa tabi ng anak. Patawarin mo ako, Tala. Nabulag ako ng galit at ng mga kasinungalingan nila. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Hinawakan ni Tala
ang kamay ng kanyang ama. Kung ganun po, Papa, itama niyo. Ang silid sa isang youth detention center ay maliit, kulay abo, at amoy luma. Dito dinala si Sinag. Sa loob ng ilang linggo, ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang mga alaala. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagreklamo. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Isang araw, isang gwardiya ang nagsabi sa kanya na may bisita siya. Inisip niya na baka pulis na naman ito para sa isa pang interogasyon. Ngunit ang taong pumasok sa visitation room ay ang huling taong inaasahan niyang makita. Si Don Cahel Silvestre. Mag-isang nakatayo si Sinag sa gitna ng silid, payat at nakayuko. Si Cahel naman, sa kanyang mamahaling damit, ay tila isang hari sa loob ng isang kulungan. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Cahel ay hindi na galit. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Sinag dati. Pagpapakumbaba. Sinag, panimula ni Cahel. Ang kanyang boses ay mababa. Nandito ako para... Nahirapan siyang ituloy. Para sabihing mali kayo? Malamig na tanong ni Sinag. Hindi pa rin tumitingin. Natigilan si Cahel. Tumango siya. Oo, at para humingi ng tawad. Doon lang itinaas ni Sinag ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Bakit ngayon lang po? Dahil gising na si Tala. Ang tanong ay tumama kay Cahel ng diretso. Oo, pag-amin niya. At ang unang hinanap niya ay ikaw. Isang bahagyang kislap ang dumaan sa mga mata ni Sinag, ngunit mabilis din itong nawala. Pinalaya na kita, sabi ni Cahel. Inayos ko na ang lahat. Malaya ka nang umalis. Lumapit siya at may inilagay sa mesa, isang sobre na makapal. Ito, para sa isang bagong simula. Sapat na yan para makapag-aral ka, para hindi mo na kailangang manatili sa lansangan. Tiningnan ni Sinag ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cahel. Hindi ko po kailangan ng pera niyo, mariing sabi ni Sinag. Ang ginawa ko para kay Tala, hindi dahil sa pera. Ginawa ko yun dahil kaibigan ko siya. Tinalikuran na niya si Cahel at akmang lalabas na ng silid. Sandali! Pigil ni Cahel. Kung hindi pera ang gusto mo, ano? Sabihin mo sa akin. Anong gusto mo? Ano mang hilingin mo? Ibibigay ko. Humarap si Sinag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Cahel ang luha na namumuo sa mga mata ng bata. Isang bagay lang po, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko lang pong malaman na sa susunod, bago kayo humusga ng isang tao dahil lang sa itsura niya o sa damit niya, sana isipin niyo muna dahil minsan ang mga taong wala sa palasyo, sila po ang may pinakamalinis na puso. Pagkatapos ng mga salitang yon, tuluyan na siyang lumabas. Iniwan si Cahel na nakatayo, tinamaan ng katotohanan. Makalipas ang isang linggo, sa araw na si Tala ay nakalabas na ng ospital, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa kanilang mansyon. Habang nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, isang anino ang tumakip sa liwanag. Nang tumingala siya, nakita niya si Sinag, nakatayo sa kanyang harapan, malinis na ang damit at maayos na ang buhok. Napangiti si Tala, isang tunay at masayang narangiti. Sinag, Tala, sabi ni Sinag. Akala ko, hindi ka na babalik, sabi ni Tala. Hindi ko naman kayang tiisin ang pinakamaliwanag na bituin. Nakangiting sagot ni Sinag. Mula sa likuran, lumabas si Cahel. Tiningnan niya ang dalawang bata. Pinuntahan ko siya, sabi ni Cahel kay Tala. Hindi para bigyan ng pera, kundi para ibigay ang isang bagay na mas mahalaga. Tumingin si Cahel kay Sinag. Nag-aalok ako sa iyo ng isang tahanan, Sinag. Isang pamilya. Kung papayag ka, gusto kong ampunin ka. Bilang anak ko, bilang kapatid ni Tala.
Nanlaki ang mga mata ni Sinag sa gulat. Tumingin siya kay Tala na nakangiti at tumatango sa kanya. Hindi na niya kailangan pang sumagot. Ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay sapat ng kasagutan. Tumayo si Kahel sa pagitan ng dalawang bata. Si Tala sa kanyang wheelchair, si Sinag na nakatayo sa tabi nito. Inakbayan niya silang dalawa. Tatlo silang nakatingin sa papalubog na araw, sa mga kulay kahel na humahalik sa kalangitan. Ang luma at pekeng pamilya ay nawasak na. Ngunit mula sa mga abo nito, isang bago at tunay na pamilya ang isinilang. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng sakripisyo, katapatan at pagmamahal. Isang ama, isang bituin, at ang bago nitong Sinag. At dito po nagtatapos ang kwento ng Ang Bagong Sinag ng Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Ang bawat minuto na inilalaan ninyo upang pakinggan ang kwentong ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwento ni Kahel, Tala, at lalo na ni Sinag, sila ay naging higit pa sa mga tauhan sa papel. Sila ay naging mga tinig na may sariling pighati, pag-asa, at pangarap. Sana, sa kanilang kwento, napulot natin ang isang mahalagang aral na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng pagmamahal at sa tibay ng katapatan. Ipinakita rin nito na gaano man kadilim ang pagkakamali ng nakaraan, laging may puwang para sa kapatawaran at para sa isang bagong simula. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging isang sinag ng pag-asa sa buhay ng iba. Sa mga paraang hindi natin inaasahan, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula rito? Ang inyong mga komento at pagninilay ay nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, naway manatili sa ating mga puso ang aral ng pag-ibig at pag-asa, nagmamahal, kwento at kilig